Uy, naku po, matindi nangyari kanina sa impeachment ha. Malupit na malupit at talaga nga namang marami tayong nalaman. Isa na ho dyan, nalaman natin kung sino ang mga tanga. At kung sino talaga ang may utak na kahit nilalait, meron naman pala talagang utak. Hindi kasi alam mo, ngayon mga kababayan, balita ko, na out of stock ang tissue sa 7-Eleven, sa Uncle John's, na out of stock ang tissue kasi daw nag-iiyakan daw itong mga pinklawan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa inyong lahat. Uy, naku po, matindi nangyari kanina sa impeachment ha. Malupit na malupit at talaga nga namang marami tayong nalaman. Isa na ho dyan, nalaman natin kung sino ang mga tanga. At kung sino talaga ang may utak na kahit nilalait, meron naman pala talagang utak. Hindi kasi alam mo, ngayon mga kababayan, balita ko, na out of stock ang tissue sa 7-Eleven, sa Uncle John's, na out of stock ang tissue kasi daw nag-iiyakan daw itong mga pinklawan. Gago! Ito daw mga ulul, talaga nga na mga iyak ng iyak dahil po siya nangyari sa impeachment. Nako, ano ba nangyari dyan sa impeachment? Iyan ang ating ipapaliwanag ngayong araw na ito. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin para mas maunawaan natin, talaga bagang tama ang ginawa ng mga senador o nagkaroon ng politika sa loob? Ano ba talaga nangyari? Pag-usapan natin yan. Okay, simulan na natin Ito munang balita na ito. Pasok. Sa botong 18-5, inaprubahan ng Senado na nag-convene na bilang impeachment court ngayong gabi ang mosyong ibalik ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Saksi live, si Raffy Tima. Raffy? Pia, bukas pa sana magko-convene itong Senado bilang impeachment court pero ngayong gabi ay tinatapos na ang lahat matapos magdesisyon ang impeachment court na ibalik sa Kongreso ang bola. Nako, mukhang ipinasa yung bola. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Nako! Sa botong 18 pabor, 5 ang tutol, nagdesisyon ng Senado bilang impeachment. Kita nyo naman, kita nyo yung mga nakataasang kamay? Mga mababantot ang Tingnan mo, tumitingin sila sa likod Bakit sila tumitingin sa likod? Tinitingnan nila, "Hoy, mga kasama, huwag nyo kami iwan dito! Ang ingay-ingay namin dito! Kontra kami ng kontra! Kayo naman, hindi man lang kayo sumuporta sa amin! Iyak na kami! Umiyak na yung mga yan. Ako po, lalo na to si Ontiveros, iyakin yan Ibalik Ito si Ontiveros at saka to si Coco Pimentel, parang iyakin yan sa House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang motion ay pinanukalan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ibalik ang impeachment complaint para sagutin ng Kamara ang tanong kung nalabag ba ang one impeachment case per year rule sa saligang batas. Paglilinaw ng Senador, hindi ito dismissal tulad ng panukala ni Senador Bato de la Rosa. Pero para kay Senador Bato de la Rosa, malinaw nang nakasaad man sa naprobahang motion na hindi ito dismissal, halos ganoon na rin daw ang epekto nito. Pero aminado ang isa pang kaalyado ni VP Sara, hindi pa rin ligtas ang busy sa anyay pang-uusig na ginagawa sa kanya para sirain. Yan na mga Voltes 5. Tandaan niyo yung mga pagmumukha na yan sa 2028 Hoy, lahat po mga kababayan natin, ito po ang dahilan ng salot sa Pilipinas. Yan po ang dahilan kung bakit patuloy kayong maghihirap. Bakit kanyo? Sandali, baka sabihin naman nila fake news Hindi, kasi tandaan ninyo, kung gusto ninyong manatili ang mga Marcos, Romualdez at Araneta sa susunod pang 6 na taon pagkatapos ng 2028,
Anong ibig sabihin nun? Lalo pa tayo maghihirap, maubusan ng trabaho, talaga nga namang krimen kaliwat kanan. Sigurado, iboto nyo ito mga to. Actually, talo na naman na isa dyan eh. Si Pimentel, olat yan eh. Kaya sobrang bitter niyan eh. Olat na olat yan eh. Tumakbo ba yan eh? Tumakbo yan sa LGU eh. Olat yan eh. So, mga kababayan, tandaan nyo yung pagmumukha nito. Si Binay, naka! Hindi mapapagkatiwalaan talaga yan. Basta Binay. Maitim mga... hindi balat, hindi balat. Ang kanilang budhi. Si Ontiveros, nako po! The Witness Queen. Naka! Ontiveros, hinay garutay ka lang. Meron kaming alam sa'yo, Ontiveros. Easy. Pimentel, naka! Talunan na yan. Si Po, ang alam naman natin, kaduda-duda nationality niyan. Sabi nga ni Pangulong Duterte noon, gusto nyo ba ng US President sa Pilipinas? Sabi ni Pangulong Duterte yun. Hindi, wala tayong sinasabi. Si Pangulong Duterte nagsabi noon. Si Gatchalian, naka po! Naturalmente, yung pamilya niya, mga Gatchalian, alam naman natin na sa gobyerno ni Marcos yan. Yeah? Kaya naman kung gusto ninyo, magpatuloy ang Marcos, Araneta, Romualdez, tandaan ninyo itong pagbumuka na ito. Yan ang iboto ninyo. Pero kung ayaw nyo na ng Marcos, Romualdez at Araneta sa gobyerno na para maging presidente sa susunod na eleksyon, kung ayaw ninyo, wag na natin itong iboto itong mga ito. Kasi ito, gusto nilang ituloy ang impeachment. Gusto nilang matanggal talaga si Vice President Sara Duterte. Ano ibig sabihin pag natanggal si Vice President Sara Duterte? Alam na natin, tuloy-tuloy, Tuloy pa rin ang awit ng puso ko. Tuloy-tuloy ang mangyayaring dumadausdos na bansa sa ilalim ng Marcos Araneta. Yan ang gusto nila mangyari. Matanggal si VP Sara Duterte. Di ba? Kaya mga kababayan, tandaan ang mga pagmumukha na yan. Binay, Ontiveros, Pimentel, Po, at Gatchalian. Political chance sa 2028. Para sa lider ng minorya, ang pagbalik ng impeachment complaint sa mababang kapulungan, tila pag-iwas ng Senado sa kanilang katungkulan. Dahilan para posible itong questionin ng mga hindi sang-ayon sa desisyon ng impeachment court. Narito ang pahayag ng mga senator judges. I think most of us do not want to dismiss it, but agree na we have to look into the fact na kung totoong, or we can look into the facts, kung totoo hindi na violate yung Constitution. So this is a compromise that will not delay and will even help the 20th Congress. Parang ganun na rin yun, para sa akin Kasi, they have to get first the House of Representatives should attest that they did not violate the 1-year bar rule. Di ba? Meaning, no multiple impeachment complaints can be filed within 1 year. I doubt if they can attest to that. Meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. Well, maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So, walang kaligtasan. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo nyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Bitter! Bitter na bitter ka. Good case. Wala na, talo ka na, olat ka na, alis ka na dyan. Alis! Alis ka na dyan. Alis na, Coco Pimentel. Wala ka na. Huli mo na yan. Hindi ka na makakaulit sa Senado. Tinan mo, itaga mo sa bato. Si bato numari sa'yo. Itaga mo sa bato. Hindi ka na makakaulit sa Senado dahil sa ginawa mo. Hindi, alam nyo mga kababayan, tila na karma ang kamara. Kamara. Di ba? Pareho, halos pareho yun eh. Bakit kanyo? Ikikwento ko sa inyo kung bakit tila na karma ang kamara. Kasi ganito lang yan kasimple, mga repa pips ha. Kasi ganito. Ano ba yung issue ngayon? Yung sinasabing ni Cayetano na hindi naman dinismiss. Ang ginawa, isinole o niremand o nireturn sa kamara at pinagpapaliwanag. Bakit ninyo tinalunan yung una, pangalawa, pangatlo, at dumiretso kayo sa pang-apat? Kasi ang nangyari, mga kababayan, ganito ang proseso para lamang po sa kaalaman natin, merong time frame na ang sinasabi, once natanggap yung impeachment
ng isang tao doon kay Vice President o kahit sino mang impeachable officer. Halimbawa, ako ay kuwari ako isang congressman na may kasama akong grupo. Gusto ko ma-impeach si Marcos, halimbawa. Lalapit ako sa Secretary General ng Congress, yung House of Representatives. Papasa ko yung impeachment, complaint, ito yung impeachment, bla bla bla. Kasi ganito, whereas. So, alam mo naman yung mga as na yun. Yeah? So, ito. Kasi ganito ginawa nito, kaya dapat impeach yan, bla 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 bla. Ikaw, Secretary General ka, ang nakasulat sa konstitusyon, immediately, hindi forthwith wala na mas lilinaw pa sa salitang immediately kung hindi agad-agad. Agad-agad, kailangan mong ipasa sa Speaker of the House. Immediately. Ano ginawa nila? At nadulas sila publicly. Ito si Secretary General, nadulas siya. Bakit? Yung pinasa yung first impeachment, hindi niya kaagad ibinigay kay Speaker. Mali yun. Kasi ayon sa ating batas, immediately kailangan ibigay mo sa Speaker. Ang ginawa niya, inantay niya yung second and third hanggang umabot sa fourth bago niya ibinigay sa Speaker. Doon pa lang, sabit na. Pangalawang sabit, pagkabigay sa Speaker, ibibigay ng Speaker in 10 days, I think. Ibibigay, di ko sure yung date, yung araw pero kailangan niyang ibigay on that period of time sa Department of, yung kanilang Committee on Justice. Ibig sabihin, kailangan yung Committee on Justice, hihingin yung panig ni BP Sara Duterte, oy, may gusto mong pa-impeach sa'yo dito. So, doon, yun yung parang mangyayaring sa salitang korte, para bagang piskal yun. Parang sasabihin ng piskal, Banat Bay, may nagre-reklamo sa'yo. Bakit daw ang pogi-pogi mo? Halimbawa, ganon. Sasabihin ko naman, hindi ako pogi. Yummy lang ako. Sasagot ako ngayon. Hindi pinasagot si BP Sara Duterte. So sa ibig sabihin, may prosesong nalabag. Okay? Yun yung ikine-question ngayon itong mga senador. Yun ang sinasabi nila. Kaya isoli muna natin ito at sagutin na nila yung bakit hindi kagad ipinasa nung SecGen sa Speaker of the House. Bakit nilagtawan yung first, second, and third? Kasi nga may purpose yun. Hindi pa pwedeng magpapasa ng 1,000 impeachment complaint sa'yo, 10,000 impeachment complaint sa'yo, tapos mamimili ka lang. Ano yung malakas dito? Ano yung reklamong malakas? Yun ay papasa ko sa Speaker of the House. Hindi pa pwedeng ganun. Yun po ay illegal. Iyan ang pinasasagot ng senador. Particular na po, yun yung sinasabi ni Cayetano na i-return o i-remand yung complaint. Isole, pasagutin sila. Ngayon, bibigyan ng pagkakataon ang Kamara. Oy, bakit yan? Dalawa yung pinasasagot Yung isa, obvious naman yung pinasasagot na interesado pa ba yung mga prosecutor ninyo? Ayun, given na yun, sigurado sasagot sila na, syempre, interesado kami matanggal si Duterte. Ano na yun? Isang tabi na natin yun. Sure naman sasagutin nila yun. Pero yung pangalawa, yung legal ba o illegal ba yung prosesong ginawa ninyo, yan ang kailangan sagutin. Yan ang tinatawag na return. Ngayon, syempre itong mga ulul na mga salot sa lipo ng senador, nagrereklamo sila. Bakit daw kailangan isole? Parang dismissal na rin daw yon. Tuloy. Kanina in-adjourn na ng presiding officer ang impeachment court at i-anunsyo na lang nila yung... So, hindi nagkasundo. Ibig sabihin, nagkaroon ng debate, kaliwat kanang debate, dapat bang isole? Kasi may nag-motion Nag-motion muna si Bato. Ang motion ni Bato, i-dismiss na yan. Okay? So mula doon, ang daming debate, nagsagutan na, nanginig yung mga laman nila Ontiveros, ni Coco Pimentel, ni Gatchalian, ni Binay, ni Po, talaga nanginig yung laman nila. Hindi pwede! Sagabal to sa pangarap naming maging Pangulo. So kailangan matanggal yan si Vice President Sara Duterte. Hindi pwedeng i-dismiss. Galit na galit ang mga animal, di ba? Di ba? Ganun ang nangyari. Galit na galit sila. So nagkaroon ng debate. Tapos pumasok ngayon si Cayetano. Sinabi niya,
Kwento ko na lang para mabilis sa salitang lengguaheng maintindihan nyo. Sinabi niya, medyo mahihirapan tanggapin yan ng mga lahat ng senador na i-dismiss. Ang galing din ni Cayetano eh. Dito talaga napabilib ako ni Cayetano. Taas talaga yung kamay ko. Kaya yung mga nagsasabing etong si Cayetano, hudas, mga ganyan. Kasi tandaan ninyo yung mga aldab noon nung panahon na kumakampi kay Marcos, galit na galit kay Cayetano. Tapos galit na galit sa amin yan. Sasabihin nila sa amin, kayo kasi makakayatano kayo. Lalalala. Mga Cayetano kayo eh. Oo, siyempre. Bakit? Siya pinili ni Duterte. Kaya nga Dukay ang tag team nun eh. Presidente si Pangulong Duterte, Vice President si Cayetano. Ano gusto niyo? Pinagpipilitan kasi nila yung Marcos budol. Hindi, totoo. Nagkaroon yan eh. Ng Dukay at saka ng Aldab, yung mga gusto kay Marcos na maging Vice President ni Pangulong Duterte noong 2016. Tinalo ni Pangulong Duterte, ayaw nga niya eh. Alam niya kasing ngangag eh. Di ba? Alam niya eh. So, ayaw niya. So, kaming mga nangampanya para sa Dukay, galit na galit sila. Mga Cayetano kayo, traitor yung mga yan eh. Ganun sila. Walang biro. Bubula mga bibig nila. Ngayon, makikita ninyo kung gaano kagaling si Cayetano. Bakit? Kung pinagbotohan yung motion ni Bato na i-dismiss yung impeachment, malamang matatalo siya. Kasi nga, kahit tama naman yung argumento ni Villanueva na hindi pwede. Wala yan sa ating parang rules o batas. We cannot dismiss an impeachment complaint. The only thing that we can do is pumasok muna tayo doon, gawin nating court na kagad, kung mag-convene, yung tinatawag nilang convene, tanggapin natin yung impeachment, tapos agad sabihin natin na hindi guilty si VP Sara Duterte. Kaya lang, ang pangit naman tignan nun. Halatang kumampi ang Senado nun. Tama, mali. Ganun ang dating eh. So, maraming sabi, wag naman natin i-dismiss. Kasi pag dinismiss natin yan, parang tayo mismo hindi sumunod sa rules. At isa pa, sa bibig na mismo ng presiding officer na si Chis Escudero, ayaw din niya ng dismissal. So, alam ni Cayetano, nakita niya, nabasa niya kaagad bilang abogado. Sandali. Medyo alanganin ito. Alanganin ito yung technique na i-dismiss kaagad. Kaya, compromise tayo. Huwag nating i-dismiss. Sabi niya kay Bato, di ba? Mas mahihirapan tanggapin niya ng mga senador na i-dismiss kaagad natin. Di ba? Ang magandang gawin natin, questionin natin yung pag-transmit dito ng impeachment complaint. Hindi natin i-dismiss, isosoli natin sa kanila at pagpapaliwanagin natin sila. So ngayon, yung ibang mga senador, kaya nga magtataka ka, bakit 5 lang ang tumutol? Yung iba na kahit kaalyado ni Marcos ay sumang-ayon doon sa proposal ni Cayetano na i-remand o ibalik o i-return. Huwag na natin kasing pahirapan eh. Ito kasing si Coco, ang daming alam sa term eh. Papakita ko sa inyo kung anong klaseng kalokohan ito ni Coco Pimentel. Isusuplakin natin to kahit abogado to. Hindi, walang biro kasi bakit? Sinasabi niya, iba daw yung remand, iba daw yung return, pareho lang din daw yon ng dismissal. Okay? Kasi sinabi ni Cayetano yung salitang return eh. O, kita nyo na, isosoli nyo, ayaw nyo. Dinismiss nyo na yan. Ito ipapanood ko sa inyo. Yan yung sinabi ni Pimentel. Before acting on the motion of Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Pimentel, you may proceed, sir. Yes, Mr. President. So, meron na palang properly stated motion. Medyo mahaba-haba din yun. And, Senator Cayetano, I believe, stated it earlier. yes, the word is return. So, sabi ko nga, kung ang synonym ng forthwith ay immediate, may synonym din po ang dismiss. Yan po ay remand at saka return. Lalo na kung makita natin that the return is not necessary to achieve the goals of the... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman